Panginoon. Amen. Ano po, sa aking anak na si Mikey. Actually, talagang gusto ko niyang umawit para po sa Panginoon. So, nung time na tayo po yung nag-recital ay sumasabay po siya. Lahat ng awit ng mga inawit ng recital ay sumasabay po siya. Ano? So, salamat sa Panginoon. So, ang awitin niya is about the resurrection of Christ. Bagamat ito naman ay kumbaga konektado din siya sa ating topic ngayon pong umaga. Ano po? Because our topic this morning is about redemption o ang pagtutubos ng ating Panginoon. So, kumbaga sa atin is ito yung tinatawag nating pillars ng ating pananampalataya. So, not only that Christ was raised from the dead or He rose from the dead. So, siya po ay nabuhay mag-uli mula sa kanyang pagkamatay. So, sabi nga, it's also because meron po siyang ginawa sa krus, and that is redemption o yung pagtutubos sa atin. Kaya ngayon po mga kapatid, so itutuloy po natin ang ating series dito po sa 1 Peter. At samahan niyo po ako muli sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 21. 1 Peter chapter 1 verse 18 to verse 21 or verses 18 to 21. Okay, so sige, tayo pong lahat ay magsitayo. Once again, para po sa pagbasa. First Peter chapter 1 verse 18, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you, who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan, tayo manalangin. O Diyos, maraming salamat po muli. Muli po naming mapapakinggan ang kamangha-manghang katotohanan patungkol po sa inyo pong ginawa sa krus ng aming Panginoong Hesus. At ito po ang pagtutubos sa aming mga minsang naging bilanggo at bihag ng kasalanan. Kaya o Diyos, muli, sa tulong po ninyo at ng Santong Espiritu, patuloy po naming damdamin at patuloy po naming dalhin sa amin pong mga buhay ang kagalakan, ang kapayapaan, ang katotohanan ng dulot ng inyo pong pagtutubos, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus. At muli, O Diyos, ito'y magbigay daan sa aming mas masidhing pagbabahagi ng mabuting balita para sa mga taong wala pa sa iyo. Kaya salamat pong muli at ang inyo pong tagapagsalita ay itago nyo lamang sa likod ng inyo pong kabanalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng inyo pong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So, tunay na kahit sa umpisa pa lamang ng ating mensahe, mga kapatid, masasabi na natin sa Diyos po ang kapurihan. Dahil sa pagbasa pa lamang natin ng katotohanan patungkol sa pagtutubos, makikita ho natin that walang anumang bagay sa mundong ito at walang kahit sino ang makakapagbigay ng kaukulang halaga upang tayo po ay palayain mula sa ating pagkakabilanggo sa kasalanan. So dito po natin makikita sa passage po na ating binasa kanina na tayo pong mga tao, na tayo pong mga makasalanan ay hindi lamang basta kinatagpo ng ating Diyos mula sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus at siya'y nagkatawang tao at siya'y nagbigay ng isang magandang modelo, halimbawa sa atin bilang sumunod sa kalooban ng kanyang Ama, kundi makikita ho natin that ang kanyang ginawa hanggang sa kanyang kamatayan ay isang pambihirang pangyayari sa ating kasaysayan. Isang pambihirang kaganapan sa buhay natin na once na ating tanggapin at sampalatayanan, makikita ho natin that
wala ho tayong may pagmamalaki sa ating sarili. Ano? So, hindi po dahil sa atin kung kaya tayo po inarito sa ating bahay panambahan, hindi po dahil sa ating personal decision, hindi po dahil sa ating, kumbaga may naka-impluwensya sa atin, may kakilala tayo na member ng church at tayo inimbitahan, kaya tayo naparito. But lahat ng ito ay instrumento lamang ng Panginoon upang dalhin po tayo sa maluwalhating katotohanan na atin pong binasa kanina. At ito po ay ang tungkol sa redemption o ang pagtutubos ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So our theme once again, brothers and sisters, is preciously redeemed. So remember that the word redemption o ang pagtutubos ay isang salita o isang term na hindi pwedeng ihiwalay sa atin kung tayo ay isang Kristiyano. So, what is the sense na tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas kung hindi mo kikilalanin sa iyong sarili na ikaw ay isang alipin ng kasalanan? So, what is the sense? Ano po ang saysay ng iyong pagpaprofess na ikaw ay isang Kristiyano o ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ngunit sa iyong puso itinatanggi mo na ikaw ay hindi bilanggo ng kahit ano o ng kahit sino. Kaya dito ho natin makikita how important, sabi nga, na malaman po natin about this, patungkol po sa katotohanan patungkol sa redemption. Kaya ang atin pong objective is to fully appreciate the wonder of God's redemption in Christ Jesus. So, bakit siya wonderful? Bakit siya masasabi natin talagang ito ay isang glorious truth para sa atin? It's because we are redeemed in Christ. We are bought back in Christ. And we are bought back through the blood of Christ. Amen? Amen. So, yan po yung ating ipinagpamalaki. So, hindi natin itinataas ang ating sarili o ang kahit sinong paman sa atin, walang ipagmamataas sa ganang atin, malibang tayo ay na kay Kristo. Yun lang. Outside of Christ, we are doomed to death. So, kung tayo nasa labas sa Panginoon, wala tayong direksyong patutunguhan, kundi kapahamakan at kamatayan. Ngunit ngayon tayo ay nasa Panginoon, isa lang ang ating sasabihin, ako'y tinubos ng kanyang banal na dugo. Amen. Ako'y naligtas sa biyaya ng Panginoon. Okay? So in the passage na ating pong binasa, makikita ho natin that there are 4 important things. So the first point or the first thing na atin pong makikita ay atin pong natalakay po nung Sunday, and that is the past that God redeemed us from. So ano po ang nakaraan sa buhay natin na kung saan tayo tinubos ng Panginoon o ng ating Diyos? So first, again, is the past that God redeemed us from. So by way of introduction, we should understand the word redemption first. So hindi po pwedeng basta lang natin pag-aaralan ang redemption without looking at the original meaning of the word redemption. Because, mga kapatid, ang salitang redemption po na ginamit po dito in original language is from the word lutroo, which means to purchase release by paying a ransom or to deliver by the payment of a price. So, ibig sabihin, applied ang salitang redemption sa isang kailangang bayaran para palayain sapagkat siya'y captive o siya ay slave, bihag. Pasensya na ulit. Marami ko kasi may apelidong bihag dito sa ating church. Pero hindi po natin minimin yung apelidong yon. But it's in the Bible, nasa Biblia, na lahat po tayong mga tao ay bilanggo o bihag ng kasalanan. That's why the word redemption na ginamit po dyan, it means to purchase release by paying a ransom. So, we have to know sino ang bihag
sino ang nagbayad at ano ang ipinambayad para sa ating kalayaan. So yun po yung mahalagang katotohanan po na makikita natin. Another, is to deliver by the payment of a price. So, merong price, may halaga na kailangan bayaran. So, hindi doon sa kondisyon noong alipin. Okay? Hindi ho doon sa demand na hinihingi nung alipin, of course, kundi doon sa demand na hinihingi po ng na-offend. Okay? Kasi meron pong offended. And that is God. So, meron siyang demand at meron siyang price. Sabi nga na kailangan mabayaran para tayo po ay mapalaya. But the price here is hindi po according sa atin or hindi po mula sa atin. So, mamaya makikita po natin the price. Okay? But before that, sabi dito is the past. So, first, ang makikita po natin sa verse 18 is knowing that you were ransomed. So sa text po makikita natin, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers. So ang sinulatan po dito sa aklat ng unang Pedro ay mga Kristiyano na inuusig. At sinasabi po dito na ang mga Kristiyanong inuusig na ito is ransom. So they were ransomed. Likewise, lahat po tayo na nanampalataya sa Panginoon, we were also ransomed. Amen. Yun po ang sabi, ano po? And from the futile ways. So ito po yung ating first point. So ano po itong futile ways? So bilang recap po natin sa ating study, ano po? So what are the futile ways na tinutukoy po dito na ating namana mula sa ating mga ninuno? Ano po? So, Jewish or Gentile, actually. Hindi ho lang to Jewish. It applies sa lahat. Ano po? So, first, the unredeemed one's passions or lusts that control his imagination. Because in verse 14, so titingnan po natin muli ang verse 14 na sabi dyan, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. So, the former passions or former lusts. So, nabanggit po natin last Sunday, ang salitang ginamit po diyan, the word epithumia. Okay? It means lusts o yung desires, evil desires. So that is the word passions here. Na ito ay bahagi na ng ating nakaraan. So hindi na ito ng ating kasalukuyan. That's why if you say that you are redeemed by the blood of the Lamb, if you are redeemed in Christ, therefore you are not walking according to your former way of life anymore. Amen? Amen. Yun po ang sabi, ano? So, do not be conformed. So, this is a negative command. Do not be conformed to the passions or to the lusts of your former ignorance. So, it refers to your past. Ito'y bahagi na ng ating nakaraan. Hindi na po ng ating kasalukuyan. At dito po tayo tinubos ng Diyos. So, ikalawa po is the unredeemed one's ignorance. So, ang katangian po ng isang taong hindi tinutubos o hindi pa tinubos ng Panginoon is una, siya po ay kontrolado ng kanyang kasalanan, ng kanyang laman. Ikalawa, wala siyang pagkaunawa, okay? Kamangmangan sa katotohanang espiritual. So ito po yung tinatawag na ignorance. Pangatlo, the unredeemed one's pointless perspective in life. So, walang direksyon ang kanyang buhay. Marami siyang plano, marami siyang pangarap, at hindi natatapos ang mga pangarap na ito at mga planong ito hanggang sa siya'y mamatay. So, pointless. Bagamat bilang isang nilikha ng Diyos, ang pinakakahulugan po ng buhay ay makilala ho natin ang Diyos na lumikha sa atin ng personal. Ito po ang kahulugan ng buhay. Kaya hindi natin makikita ang kahulugan ng buhay sa pagpunta natin sa iba't ibang lugar o bansa. Makasalamuhan natin ang iba't ibang tao, maaalaman natin ang iba't ibang kultura, matutunan natin ang iba't ibang lengguwahe.
Ano? So, hindi po ito ang meaning ng buhay. Ang meaning ng buhay is to know God. Makilala mo ang Diyos at sundin mo ang kanyang salita. So, that is the purpose of life. Okay? So, the unredeemed one's pointless perspective. So, ang kanyang perspektibo sa buhay ay hanggang dito lamang. Kumbaga, on the surface level. Samantalang sa atin, na mga tinubos, makikita natin that in Christ, we have everything. And we're looking unto Him as the perfecter of our faith and waiting eagerly for His return. Amen? Amen. And the unredeemed one's worthless traditions. Ito din ang isa sa mga futile ways na tayo po'y tinubos ng ating Panginoon. Mga paniniwala, mga nakagisnan nating ginagawa, panata, taon-taon, na walang kabuluhan. Naalala po ba natin na sabi ng Panginoon patungkol sa mga Pariseyo? Ang kanilang mga bibig ay sumasamba sa akin, nagpupuri sa akin, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Ang hinahanap ng Diyos ay isang puso na handang sumunod sa Kanya. Isang puso na handang magpailalim sa Kanya. Isang puso na mapagpakumbaba at hindi nagmamataas. Yan po ang hinihingi ng Panginoon o hinahanap ng Panginoon. Hindi ho ang kakayanan nating banggitin ang maraming bagay, ang maraming nagawa natin sa buhay. Kundi tayo po'y magpakababa at aminin natin na tayo isang alipin ng kasalanan. So that is the first point, the past that God redeemed us from. And for our second point, the price that God redeemed us with. So ang halaga na tayo'y tinubos ng Diyos. Ito po ang halaga in verse 18, knowing, again, that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things. So hindi tayo tinubos ng mga bagay na masisira din kalaunan. Ito man ay pera, ito man ay ginto, ito man ay pilak, ito man ay mamahaling material na makikita natin sa mundo, kahit man ito ay brilyante o diamante, hindi ito makapagliligtas o makapagtutubos sa atin. Sabi po dito, not with perishable things, but with the precious blood of Christ. So, alam niyo po mga kapatid, pag sinabi ho ditong precious blood of Christ, hindi ho basta lang yan precious as compared to precious metals or precious elements na makikita po natin sa mundong ito. Okay? So, hindi po ito kahalintulad ng mga bibihirang bagay na may tuturing na mamahalin at dekalidad sa daigdig. Ang precious na dugo ng Panginoong Hesus. So, kung titingnan po natin, not with perishable things. So, the scripture clearly tells us that neither money nor any person could redeem himself from the bondage of sin. Walang anumang bagay at walang kahit sino ang may kakayanang tubusin ang kanyang sarili sa kanyang pagkakabilanggo sa kasalanan. So remember in Psalm 49 verse 7 and 8, it says, "Truly no man can ransom another or give to God the price of his life, for the ransom of their life is costly and can never suffice." Walang kahit sinong tao ang may kakayanang bayaran ang kalayaan ng kanyang kapwa o makapagbigay sa Diyos ng kaukulang halaga para sa kalayaan niya. Walang kahit sino. And also Isaiah 52 verse 3, "You were sold for nothing and you shall be redeemed without money." That is what the Lord says. You were redeemed without money. So now, what can you bring to God in exchange for your freedom from sin? Wala. Because the Bible explicitly tells us, there is none righteous, not even one. Wala kahit sino sa atin ang may tuturing na pwedeng makapagbayad. Magsilbing ransom ang kanyang buhay, ang kanyang ginawa para sa kanyang kalayaan. No one, because there is none righteous, not even one.
no matter how rich you are, no matter how brilliant you are, no matter how powerful you are, wala. Who can you bring to God in exchange for your redemption from sin? Ito, mas mabait ito kaysa sa akin. Ito, sarado, kandado, relihiyoso. Hindi makabasag pinggan. Kaya dito ako lalapit. Ginawa mo ng tagapamagitan para sa iyo. Di ba? Nangyayari sa relihiyon po yan. Meron silang tinatanaw na nabuhay noon at ang kanilang inaalala is yung kanilang mabubuting ginawa at yung mabubuting ginawa nila, ang kanilang pinanghahawakan, bagay para sila ipatawarin sa kanilang kasalanan. Which is sabi nga, ito po ay isang paglapastangan sa krus, sa pagtutubos ng ating Diyos. At paglapastangan sa Panginoong Hesus, sapagkat walang ibang Redeemer, walang ibang tagapagligtas na ibinigay sa atin, maliban sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi dito, not with perishable things, not even with people who are also, sabi nga, will perish. Mapapahamak din. Sino ang ating mahihila na papuntahin natin sa Panginoon? At ito yung magliligtas sa atin, wala. At kahit anumang meron tayo, hindi ito ang makapagliligtas sa atin. Di ba? So, not with perishable things, but with the precious blood of Christ. So, this is a strong contrast in the text. Sabi dito, but with the precious blood of Christ. Okay? Kaya kung titingnan po natin, babasahin po natin mabuti ang verse. Not with perishable things such as silver or gold. So, hindi na po binanggit dito ni Peter yung mga hindi gasinong precious. Nandun na agad siya sa pinaka-precious nung time na yon, which is silver and gold. Kaya sabi niya, not with perishable things, but with the precious blood of Christ. Okay? Like that of a lamb without blemish or spot. So, tingnan po natin mga kapatid. Samahan niyo po ako sa Hebrews chapter 9. At dito po tayo mag-focus or bigyan po natin ng sandali, na makita po ang katotohanan sa likod ng salitang dugo ng Panginoon. The precious blood of Christ. Hebrews chapter 9 verse 11 to verse 14. Okay, sabi dito, but when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation, he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. So dito po sa ating cross-reference, makikita ho natin why the blood of Christ is described. Ano po? Bakit siya tinatawag na precious blood of Christ? So why the blood of Christ is a precious one, thus we are preciously redeemed. Because the word here, so kasi yung pong adjective na ginamit po dyan, the word precious, nung binanggit po ito ni Apostle Peter,
Hindi lang basta sinabi niya precious, katulad ng precious jewels or precious metals. Ang ibig sabihin ni Apostle Peter doon sa precious blood is not worth a word. So that is the meaning of the word precious, na kung saan ang tinutukoy is the blood of Christ. Not worth a word. Walang salita. Walang salitang pwedeng mag-describe. Walang salitang pwedeng i-express o may kakayanang i-express kung anong meron sa dugong ito ng Panginoon. Okay? No words can fully describe or measure the wonder, the beauty, and the value of the blood of Christ. Not worth a word. Kaya makikita ho natin gaano ka-precious ho ang dugong ito. Ang dugo ng ating Panginoon. Kaya dito po makikita ho natin, so meron po tayong 7 wonders of the blood of Christ. Of the blood of Jesus. Actually, hindi po ito 7 lang. At least 7. Kasi meron po tayong 7 wonders of the world. O 7 wonders of the ancient world. Ngayon, ang makikita ho natin, the 7 wonders of the blood of Christ. Ano po ang katotohanan sa likod ng dugo ni Kristo, kaya ito tinatawag na precious blood of Christ, mga kapatid. So, tingnan po natin again sa Hebrews chapter 9 verse 12. He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. So the first here is through his blood, our redemption is eternally secured. Ang katubusan natin, hindi katubusan lang sa ginawa nating kasalanan bago natin tinanggap si Kristo. It is eternal because ang saklaw po ng kanyang pagtutubos is past, present, and future. Kaya sabi dito, thus securing an eternal redemption. Kaya tunay na maituturing nating pambihira ang dugo ng ating Panginoon. Na itong dugong ito, ang nagsisecure ng ating eternal redemption. We are freed. Kasi pag sinabi nating redemption, we are freed from sin. Amen? Amen. Hindi lang tayo pinalaya mula sa penalty ng kasalanan. We know that. That's why there's therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. But we're looking forward na tayo po is absolutely mapapalaya mula sa kasalanan from the presence and the power of sin. So ito po ang sinasabi, through His blood, our redemption is eternally secured. Kaya mga kapatid, ito ba ang ating testimonya? Is our redemption eternally secured? Amen. And is it because of the blood of Christ? Ito ba'y dahil sa dugo ni Kristo? Hindi dahil sa mabuting gawa? Hindi dahil sa iyong membership sa church? Hindi dahil ang pangalan ng church natin ay may Kristo? Di ba? Ito'y dahil sa dugo ng Panginoon. Next, through His blood, our consciences have been purified. Verse 14, Hebrews chapter 9. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Imaginein ho natin, ang dugo rin ng Panginoong Jesus ang nagpadalisay ng ating kaisipan mula sa ideolohiya, mula sa pagsunod, sa mga walang kabuluhang seremonya, sa mga walang patutunguhang panata, to serve the living God. Ito ang naging daan upang tayo'y ibalik sa Diyos na dapat nating sambahin at paglingkuran. To serve the true and living God. Hindi po ang Diyos ng kung sino-sino
kundi ang Diyos na walang hanggan. Ang walang hanggang Diyos na lumikha sa atin at ang walang hanggang Diyos na tumubos sa atin. So that is our second. That's why in Hebrews chapter 10 verse 22, ano pong sabi ng writer? Let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Hindi po ito magiging posible kung wala ho ang dugo ng Panginoon. Hindi ho magkakaroon ng clear conscience ang isang tao at ang kaniyang katawan, na sabi dito is washed without the blood of Christ, without the shedding of His blood. Mga kapatid, kaya ito ho ay precious. Okay? Number 3, through His blood, our sins are forgiven. Hindi sa dugo natin o sa dugo ng mga hayop na inalay nung panahon po ng lumang tipan, tayo po'y patatawagin sa ating mga kasalanan. Kundi sa dugo, minsan, na dumanak sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. At ito po ang dugo ng Panginoon. Matthew 26:28. Ito po ang sabi ng Panginoon. So this is during the Lord's Supper. For this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. This is Christ Himself saying, this is my blood of the covenant. So the covenant is the new covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. Para sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya wala kang kapatawaran ng kasalanan. Hebrews chapter 9 verse 22. Without shedding of blood. That is the requirement. That's why ang pinili ho ng Diyos na paraan ng kamatayan ng Panginoon is visibly, talagang makikita ho na dumanak, bumuhos ang dugo ng ating Panginoon. Sapagkat ito ho ang nais ho niyang makita natin. Okay? So through His blood, our sins are forgiven. And also Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses. So paano naging posible ho ang kapatawaran? Ayon po sa talata, through His blood. Dugo ng ating Panginoon. Number 4, through His blood, we are justified. Sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoon, tayo po ay pinawalang sala. Are we justified? So tayo po'y pinawalang sala, hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Tayo po'y pinawalang sala sa ating pananampalataya kay Kristo. Romans chapter 3 verse 24 and 25. Okay. So sabi dito, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He has passed over former sins. So through His blood, through the redemption, sabi dito, we are justified by His grace. Kaya wala ho tayong pagmamalaki, hindi ho tayo diniklarang matuwid ng Panginoon dahil sa ating pagpapakabuti o sa ating pagpapakabait o sa ating pagiging madasalin o ang pagiging deboto natin sa ating relihiyon. But here it says, we are justified by His grace through the redemption in Christ. Through His blood. Dugo pa rin ng ating Panginoon. Kaya taglay ho natin ang deklarasyon na tayo po ay walang kasalanan. Bagamat tayo ho sa laman
nagkakasala pa rin. Subalit sa Panginoon, we are declared righteous sapagkat yan po ay covered ng katuwiran ng ating Panginoon. Ano po? And also, number 5, through His blood we are sanctified. Sa pamamagitan din po ng dugo ng Panginoon, tayo po ay ibinukod. In Hebrews chapter 10, verse 10. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So the offering of the body also mean the death of Christ. Kasi pag ginamit po yung salitang blood, mga kapatid, hindi po ito yung literal na dugo ng ating Panginoon. Ano po? Bagamat literal po ang dugo ng Panginoon kasi siya po ay nagkatawang tao. So ito pong nais po nating pagbigay linaw. Ang blood ho na tinutukoy dito, the blood of Christ, kaya sa precious blood, it's not only because of the blood itself, which is literally a blood, but it is precious because of the power behind na ito ho ay may kakayanang mag-atone sa atin. May kakayanang bayaran ang ating mga kasalanan. At pag ginamit po ang salitang blood sa Biblia, especially the blood of Christ, it's actually, ang sabi po dito, it is actually an attribution to what we call the sacrificial death of Christ. So, hindi po ibig sabihin, blood of Christ, literal ang dugo ng Panginoon. Ano po? So, we should not take, sabi nga, only that na yung literal na dugo ng Panginoon lamang, although talagang ang dugong ito ay walang kasalanan. Kundi, sabi dito, ang dugo ng Panginoon is, sabi nga, is ginagamit din po in reference sa sacrificial death ng Panginoon. So, an attribution to the atonement of Christ. Okay? So, mamaya, meron po tayong paglilinaw po dyan. So, another text is in Hebrews chapter 13, verse 12. Ano po? Hebrews chapter 13, verse 12. Makikita din po natin. So, Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through His own blood. Kaya po ang Panginoong Jesus ay nagtiis. Saan po siya ipinako? Sa labas ng lungsod. He suffered, He bled, and died outside the gate in order to sanctify the people through His own blood. Para po bigyang daan ang lahat ng tao na mapabilang po sa Kanya. Hindi lamang para sa isang lahi. Ano po? So, walang sense of exclusivity ang ino-offer po na redemption ng Panginoon. Nangangahulugan din po na ang Kanyang ginawa and the location itself tells us na ino-offer po niya ang Kanyang forgiveness sa lahat ng tao. Hindi lang sa isang lahi. Hindi lang doon sa mga nakikita nating parang mas worthy or mas qualified na pumasok sa langit. Sapagkat walang qualified na pumasok sa langit. Di ba? Kaya ipinapakita ho dito that the redemption, the salvation is offered to all. Sa lahat ng tao. Kahit ikaw ay isang hentil, kahit ikaw ay isang Hudyo, kahit ikaw ay isang taong pusakal, kahit ikaw ay isang taong moral, ino-offer ho sa atin ang Kanyang pagtutubos. Kaya, the blood of Christ is so precious. Amen? Amen. Talagang ang dugo ng Panginoon ay tunay na pambihira at kamangha-mangha. So, number 6, through His blood we are brought near to His body. Sa pamamagitan din po ng dugo ng Panginoong Hesus, tayo po'y dinala sa Kanyang katawan. So, what is that? The church. Ephesians chapter 2, verse 15. Verse 13. Okay. Ephesians chapter 2, verse 13. Sabi dito, but now in Christ Jesus, you who once were far off
have been brought near by the blood of Christ. So ang tinutukoy dyan is those who are Gentiles spiritually. Okay? Spiritually Gentile at once. And Paul said, once far off, but now brought near. Dati, malayong-malayo sa Diyos. So, ang description, ang sabi po dito sa verse 11, therefore, remember that at one time, you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision, by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands, remember, remember that you were, at that time, separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Gaano ho ka-stranged, alienated, hopeless, at walang Diyos ang isang hindi mananampalataya. But in Christ Jesus. Ang ganda po ng transition in verse 13. But now in Christ Jesus, you who once were far off, so yung far off dito is yung verse 11 and 12, have been brought near by the blood of Christ. Kaya ang dugo ng Panginoon makapangyarihan. Siya ho ang pumutol sa boundary or ay tuturing po nating barrier. Siya po yung sumira doon sa barrier wall between Jews and Gentiles. At naging isa. At naging katawan ng Panginoon. And that is the church. Kaya ang church ho, hindi ho yan isang lahi lamang, o isang apelyido lamang, o isang pamilya lamang. Isang pamilya ho at ito yung pamilya ng Diyos. Magkakaiba ng lahi, magkakaiba ng kulay, subalit iisa ang tumubos at nagligtas. At isa din ang humangop at nagbigkis upang maging iisa. Di ba? Kaya through His blood, we are brought near to His body. Kaya po ba tayo narito sa ating bahay panambahan dahil sa dugo ng Panginoon? Tayo ba'y naging bahagi ng katawan ni Kristo dahil sa dugo ng ating Panginoon? Hindi dahil gusto lang natin sa Herald kasi marami tayong reasons. May mga rason tayo kaya gusto natin sa local church na ito. Doon kasi maganda ang church building, magagaling ang mga awit, magaling mag-preach yung pastor. Ha? So, yun ba ang ating pamantayan para maging member ng local church? Ganun ba? Kasi doon, entertaining. Kasi doon, sabi nga, kahit walang tigil kang umawit. Di ba? Ay, daig pa natin ng concert ni Sino ba yung mga sikat na ngayon? Nagko-concert. Di ba? Maabot ng 3 oras. So yun ba ang ating pamantayan bilang bahagi ng local church for our sake? Ha? Pero ito ho ang sinasabi ng Biblia. Ang Panginoong Hesus po ang nagdala sa atin dito. At may dahilan ng Panginoon kaya niya tayo dinala sa kawan. At tayo po'y maging isang buhay, hindi lamang buhay na elemento, kundi buhay na patotoo para sa mga taong wala pa sa Kanya. Kaya sa pamamagitan din ng dugo ng Panginoong Hesus, ito po ang magbigay daan sa atin upang mas maging marubdob tayo sa ating paglilingkod. Mas maging marubdob tayo sa pag-abot sa mga tao. Hindi yung tipo na isasara natin ang pintuan sa mga taong ayaw natin. Sapagkat kung tutuusin, ayaw din ho ng Diyos sa atin. But by His grace, by His mercy, tayo po'y tumanggap ng Kanyang kaligtasan at ng Kanyang katubusan.
Okay, number 7, last. Through His blood, we are reconciled to God. Sa pamamagitan din ng dugo, tayo po ay ipinagkasundo, sabi dito, sa Panginoon. Colossians 1:20. From verse 19, for in Him, all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him, to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Ang nagbigay daan para sa kapayapaan sa pagitan ng manlilikha at ng sanglilikha ay ang dugo ng Panginoon. Through His blood, we are reconciled to God. Pinagkasundo tayo. So, bakit kailangan ipagkasundo? Because there is enmity between. There's enmity between us and God. At ang Panginoong Hesus ang namagitan. Siya ang namatay as a substitute on our behalf. Okay? Kaya mga kapatid, paano natin tingnan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus? Yan din po ang mag-reflect sa atin bilang isang Kristiyano. Ang magiging reflection nito sa atin bilang isang Kristiyano sa ating pamumuhay ay kung paano po natin tingnan ang sakripisyo, ang paghihirap, ang mga sugat ng ating Panginoon. Remember in Isaiah 53, it says that by His wounds we are healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat tayo tumanggap ng kagalingan. Hindi ito kagalingan paulit-ulit sa mga paulit-ulit na karamdaman, kundi sa minsang karamdaman na bumibilanggo sa atin, tayo tumanggap ng kagalingan. At ito ang kagalingan sa pamamagitan ng mga sugat ng ating tagapagligtas. Mga kapatid, this is the price. Ito ang halaga ng kanyang ginawa. Okay, meron po akong isang commentary na nais ko pong i-share sa atin. Ano po? So, why is that so? Why is that so precious? Because Jesus is the only utterly perfect person who ever lived. Sapagkat wala ng ibang taong maituturing nating perpektong nabuhay sa mundong ito maliban sa Panginoon. He is full of grace and truth, John 1:14. Excuse me. He is full of grace and truth. The Word became flesh, He dwelt among us, we beheld His glory, glory as of the begotten of the Father, full of grace and truth. Puspos ng katotohanan at ng kagandahang loob. Ito po ang Panginoon. He is without sin, Hebrews chapter 4 verse 15. Siya'y walang kasalanan. And more than that, He is the only one fitting to offer once and for all. To offer Himself. Dagdagan po natin, To offer Himself once and for all. Hebrews chapter 7, verse 26. So kung titingnan po natin dito sa Hebrews 7:26, for it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for His own sins, and then for those of the people, since He did this once for all when He offered up Himself. For the law appoints men in their weakness as high priests, but the word of the oath, which came later than the law, appoints a son who has been made perfect forever. This is our high priest. Thank you, Brother. Ito ang ating dakilang saserdote, mga kapatid. Siya'y banal, sabi dito, innocent, unstained, walang batik, walang dungis. That's why in our text, it says that He is like that of a lamb without blemish or spot. Walang ni isang tuldok, walang ni isang peck of dust, sabi nga, peck of sin na matatagpuan sa Kanya. Sinless.
separated from sinners. So napakaliwanag po. Ang Kristo lang ho, ang Panginoong Hesus lamang ang ating manunubos. Because He is separated from us, sinners. Hindi siya nabibilang sa kategorya ng mga makasalanan. And exalted above the heavens. Siya'y itinaas ng Ama. Kaya yung sinabi po doon sa ating binasa kanina in Hebrews 9, when He entered the holy places, when He entered into the holy places, kasi sa Old Testament, ang high priest po, pumupunta siya sa most holy place o yung pinakabanal na dako on the Day of Atonement. Diba? But ang Panginoong Hesus, saan po siya pumasok? In the heavenly throne of God. Sa kataas-taasan, kung saan naroon ng Ama. And He's seated there at His right hand. At ngayon po, siya ang ating tagapamagitan. Amen? Amen. Ito po ang Panginoong Hesus. So the blood of Christ doesn't mean the fluid itself, but to determine His atoning death. Crucifixion was the means God ordained by which Christ should die, for it was the most vivid, visible display of life being poured out as the price for sins. Kaya ang pinili pong way ng kamatayan po ng Panginoon is crucifixion, bagamat ito po ay inappropriate sa Kanya sapagkat siya'y Hudyo. Dahil ang punishment na ito ay hindi po intended sa mga Hudyo, kundi ito'y para sa mga Romano. Di ba? Pero ito po ang pinili ng Panginoon na maging way ng kamatayan ng Panginoon. Because that way of punishment is the most visible, sabi nga, pinaka makikita natin, yung dugo. Ano po? He bled and died in the fullest literal sense, and when He rose from the dead, He was literally resurrected. Kasi meron pong, ang paniniwala sa gospel is symbolical. Excuse lang po. So yun po, meron po kasi ang paniniwala nila sa gospel is, ang redemption is just a symbolical. So, hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay namatay. Hindi naniniwala sa bodily form ng Panginoon. Kumbaga, apparent lang yung kanyang ginawa at hindi talaga literal na siya'y dumugo. Okay? So, may ganun pong paniniwala. But that is not the true gospel. We should take the event literally. Kung sinabi po ng Biblia na dumugo ang Panginoon, dumugo siya literally. Because sinabi din po doon na siya ho'y hinaplit, siya po'y sinaktan, pinutungan ng koronang tinik, pinasan niya ang krus. Lahat po yan ay literal. At siya'y nabuhay muli, and that is also a literal resurrection. Because siya po ay nasa katawang tao. Okay? And that is the gospel. But Jesus' shedding of blood was not the whole point of redemption. Hindi po nangangahulugan na yung pagdanak ng dugo ng Panginoong Hesus lamang ang katubusan. Sapagkat kung titingnan po nating maigi, ang kaganapan po nung panahon na yon, maaaring yung mga taong nanakit sa Panginoon ay natalsikan din ng dugo, pero hindi pa rin nanampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi po literal na dugo ng Panginoong Hesus ang maituturing nating way para doon sa tinatawag po nating atonement. Kundi yung alay ng Panginoong Hesus mismo para sa atin. Di ba? Kasi kung halimbawa po mga kapatid, nauna na pong
maubusan ng dugo ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, namatay siya because of yung sobrang wala ng kanyang dugo. Kumbaga yung because yung volume ng dugo. Ano ho? Yan. So hindi po magkakaroon ng redemption. Maliban ho na sinabi niya, Lord, I commit my spirit. Sa kabila ng kanyang dugo na dumanak, hindi po ito naging daan sa kanyang kamatayan, kundi inoffer niya ang kanyang sarili sa Ama. Ibinigay niya at ipinagkatiwala niya sa Ama ang kanyang espiritu. Okay? So it's just an invisible manifestation kung paano po tiniis ng ating Panginoon ang lahat para sa ating kalayaan. Kaya huwag nating lapastanganin ang kalayaang tinanggap natin mula sa Kanya. Ito po ang mabigat na aral na makikita ho natin, the price that God redeemed us with. The blood of Christ. Kaya ang buhay natin, mga kapatid, sana hindi ito dishonoring sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Bagamat ang senaryo ng kanyang pagtutubos ay maituturing nating gruesome, maituturing nating gory, maituturing nating hindi katanggap-tanggap at hindi kahali-halina sa itsura. Ito ang naging paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya hindi mo pa rin kikilalanin si Kristo sa kanyang ginawa, sa kanyang sakripisyo, sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Ano ang magiging hinaharap natin? Diba? That's why always testify, brothers and sisters, that we are redeemed preciously by Christ through His blood. Sa dugo ng Panginoon. At sa dugo lang ng Panginoon, patuloy tayong mamuhay. Patuloy nating ipakita ang patotoo na tayo tunay na tumanggap ng kanyang pagtutubos at paglilinis. Amen? Amen. So yan po ang ating second point. Ano po? Next is the person that God redeemed us through, and that is our Lord Jesus Christ. So ito po ang ating next sa linggo. At ang ating pang-apat po is the purpose that God redeemed us for. So going back to our passage. So ito po ang ating ipagpapatuloy po sa susunod. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po. Salamat po sa halaga ng inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa aming katubusan, kalayaan, katotohanan, kapayapaan, kaligtasan, kabanalan, katuwiran, buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa napakaraming biyaya na dulot ng inyo pong dugo sa krus ng Kalbaryo na bumuhos ng minsan para sa aming kaligtasan at katubusan. Pinupuri ka namin sa lahat ng ito. Tulungan niyo po kami na may pamuhay namin kung ano po ang nararapat ayon po sa aming narinig. Patuloy po na i-direct niyo po kami, Panginoon, sa buhay na nagpapakita ng pusong tunay na tumanggap ng inyong kaligtasan. Pinupuri ka namin sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.